Good morning! Ang ating ipagpapatuloy na pag-usapan ngayon, huwag kayong maniwala kaibigan, huwag kayong maniwala sa mga nagsabi na encyclopedic history raw ang babasihan po natin para makita natin ang katotohanan. Walang katotohanan sa encyclopedic history. Hindi po yan nagtuturo ng tama. Ang nagtuturo talaga ng tama, Bible alone. God bless sa'yo. God bless. Bible alone. Bible alone. God bless. Mao ni usa sa mga pinakamakaluluoy nga binuhat ining kalibutan na nga naman tanawa ra gud in tao, no? Wala ka matuuran lagi tudlo or gisulat sa tawag ining kasaysayan, mga encyclopedias, mura ba siya og kana bitang pikoy ba nga may istorya bitaw nga wala siya nakasabot sa iyahang gipamulong o sa iyahang giistorya. Pag magtudlo mo tag pagtulunan, ang ato ang tawag ining usa sa ato ang mga dagko nga mga bases, especially teachings. Syempre, bala ang kasulatan gyud, di ba? Ano man kay again, ang pinakauna nagtudlo magud ni ana nga ang basis, one of the bases sa pagtudlo mahitungod sa doktrina nga gitukod ni Kristo ug sa iyang mga apostol, syempre scripture kay 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 ingon pa ni San Pablo, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. So manang simbahang Katolika, di gid na mawala ang Biblia niya sa hinungdan nga part man siya sa gitawag og divine revelation. Even if kining maong teachings, kining maong libro may exist siya after 4th century na katong gitawag din natong Biblia that composed of Old and New Testament. So pinaagi ni ana, gi-recognize, gi-declare simbahang Katolika o kini mga inspired written word of God kini. So mao na nga usa sa mga basihan mo ng Biblia. Pwede lang kay Biblia lang. Apil pod ang tawag ining tradisyon. Kaya naa may mga butang, naa may mga pagtulunan nga wa na sulat or wa na laki pagkasulat sa gitawag natong scripture, pero dito gitudlo sa tawag ining mga tao ba nga midawat sa teaching sa mga apostoles. Kanang giingon ni San Pablo again, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 nga pinaagi sa pulong. So oral teaching, dili written na teachings. So kana mo ni basihan sa mga Kristiyano, mo ni especially sa simbahang Katoliko. So diri po sa scripture, siyempre gisulat man siya not less than tawag ining 1,800 or not less than 1,900 years old naman siya. So therefore, ang imong interpretation or ang atong interpretation sa maong gitawag na kasulat, dili pwede nga ipahaom na to karon. Nya mingon nata nga tawag ining kita ang tinung interpretation kay ang atong interpretation based sa modern nga naibitawng setup or concept tungod kay nagbasa ta nya atong ipahaom sa karon nga panahon, dili ngon ada. Kay again, ang maong libro wala na ni-exist sa karon nga panahon. Ni-exist na siya 2,000 years ago na. So, mo na nga, kung mag-interpret sa bala ang kasulatan, dapat careful ta. Kaya sumala pa sa bala ang kasulatan, even San Pedro, ingon pa niya, may mga botang nga malisod sabtong gisulat San Pablo sa iyang mga sulat nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matuotuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. So naagi magtuis ana. In what way? Kanang gingon ni San Pedro again, 1 Peter chapter 1 ingon niya, pagbagbasa kag propesiya, pagbagbasa kag kasulatan, bawal ang personal interpretation and opinion. So, for example, ako magbasa kog tawag ning libro, ayaw ing nga tuuhan din ninyo ako ang interpretation, dili gyud ingon ka subjective mo na, imo ra man na. Sama pud ini nga pastoy. Ingon ko nga subjective man na. Imo ra man ang interpretation. Gawas kung mag-provide siyang evidence nga mag-corroborate siyang statement o sa iyang interpretation, aron makaingon ta nga, tama. Tama ang iyang interpretation. Munang, kita mga Katoliko, pag mubasa ta, usa sa criticisms nga ato ang ginagamit, kaya para dili ta masaag sa atong interpretation, mao nang mogamit tag history. History. Wala mo gamit tag kasaysayan. Kaya para makaingon na sila ba nga pagbubasa ta, dili na iya-iya, kay naman siya basis sa interpretation nga mao din ni nahitabo kaniadto nga nung gisulat na sa mga apostol o mga disipulos. So man mo gamit ang history. O niya, usa sa mga presentation sa kasaysayan kanang encyclopedia kay kompendium manggod na, but pasabot ana ba giusa ba
gilangkob ba tanang fields of knowledges gilangkob sa usa ka libro mo nang gitawag og encyclopedia. Nabi na ang siyensya, matematika, geograpya, tawag ining kasaysayan, naa diha tanan. Giusa na lang. So mo man ang mogamit og encyclopedias ngano man kay book of facts man siya. Dili man pwede nga na ay contributor anang information nga wala gi-verify ang mong information kung tinuod ba na o dili. So tanang mga nalatid nga mga informations nga nakasulat ni anang history o encyclopedias, verified ka na, dili na chismis. Man hinungdan nga ginatudlo na sa mga dagkong universidad, sa mga dagko nga mga eskwelahan, high school, colleges, even elementary. Ginabutang na sa library. Dito na tawag ini nga naka-store pagkahuman ana magbasa tong mga estudyante. Kaya nga naman kinaaman siya makuha nga secular knowledge concerning sa mga informations of the past. So ingon ana mga sir, muna graduate ka sa kolehiyo tungod kay usa na sa part nga naghatag nimog knowledge concerning sa imuhang gikuha nga kurso, gikuha nga tawag ini nga magkabot nga mga degrees ba kung baga. And again, kana nga mga butang materials kana aron makasabot ta sa balaang kasulatan. So kumingon ka nga wa nagtudlo ni og tinuod kay Biblia lang ang gatudlog tawag ing tinuod usa ka na ka fallacy of suppressing the facts. Ang Biblia o nagsulti nga bawal mo basa anak kay even gani ang Biblia mismo nagsulti, even gani ang Biblia mismo nagtudlo nga ang Dios magtudlo pinaagi sa kasaysayan. So karon kung mingon ka nga dili ka pwede magbasihan na kay Biblia lang imong tuan, unsa may imuhang basihan nga kanang imong interpretation sakto? Kung dili ka mo gamit og historical criticisms, historical tawag ining facts kay para makaingon ka nga kanang imong interpretation husto og tama. Di ba? Subot pasabot implied nga kining moong pastoy kining atong gitagaan og reaction karon, implied na kining moong mga tawhana, kining mga pastuya ni pag magbasa nig balaang kasulatan ang ilang interpretation based lang sa ilahang kaugalingong opinion. Kung based lang sa ilang kaugalingong opinion, maimpirno atong kalag diha kay bawal na sumala sa balaang kasulatan. Kung ang imong interpretation based lang sa opinion, pagkauman chismis lang sa inyong mga pastoy, impyerno ang dangatan sa kalag nga mamati ug mutuwa na. Bato tan-awa sila, o di ba? Di sila magbasig kasaysayan. Nagkatag-katag, actually, ako ang pagkabalo, baptist ni. Nagkatag-katag sila, iyahi sila tukod, rather. O ilahang kaugalingong mga pundok. Nga naman, iyahay mag-interpretation. Iyahay mag-opinion. Pero, likay yun na sila sa history kay pag magbase mga tag history, sa interpretation sa nakasulat sa balang kasulatan, mapangka mangguna sila ang kanang ilahang pundok gitukod og mga Amerikano. Nya muli kay na sa kamatuoran nga ang simbahang Katolika gitukod ni Kristong Iglesia. Muna tinuod. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.